So welcome po mga kapatid sa ating pananambahan. Ang pananambahan po natin ngayon, punong-puno po ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang ating pong worship celebration, puno-puno po ito ng pagdiriwang ng kanyang katapatan. At sa lahat po ng ating mga bisita, pakitaas nga po ang kamay ko pag bisita po kayo. First time niyo po mga kapatid, hindi na po kinakailangan tumayo, taas niyo lang po ang inyong kamay. Sige po mga kapatid, huwag po kayong mahiya. Wala naman pong bayad. Amen. Praise God. Sa lahat po ng ating mga bisita, maraming salamat po. Nakasama po namin kayo ngayon and we pray na hindi po ito ang huli na makapiling po namin kayo sa ating pong pananambahan. You see, dito po sa ating church, ang ipinapangaral lang po natin ay ayun nasa taas. Yung mabuting balita ni Kristo, yung ebanghelyo po ni Kristo, yung purong-purong mensahe po ng kanyang tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Bakit po? Sapagkat yun lamang po ang ikaliligtas ng mga hindi pa ligtas, ikalalakas naman ng mga ligtas na. So kung hindi ka pa ligtas, maliligtas ka ngayon. Praise God. Kung ikaw naman ay ligtas na, lalakas ka, lalalim ka sa pananampalataya. Now, para po sa mga makakapanood ng ating video message, pag na-upload na po ito sa YouTube at sa Facebook, pakikiusap po ulit kami, paki-like, paki-share, para mas marami po ang mapagpala, mapalakas, mapatatag, higit sa lahat, maligtas. Ready na ho kayo sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito? Amen. Praise God. Our message for today, mga kapatid, is from Mark chapter 1, 29 to 31. Makikita po natin sa mga talatang ito ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na agad-agad, sabihin nga natin agad-agad, agad-agad ay kayang bumago ng mga buhay ng mga taong inililigtas niya. Kaya nga po, ang pamagat po ng mensahe natin sa anniversary natin ngayon, 19th anniversary, is we need Jesus. Personalin nga ho natin, sabihin nga ho natin, I need Jesus. Isa pa ho, I need Jesus. Praise God. Makisabay po kayo sa akin sa pagbasa sa inyong mga mata. Mark chapter 1, 29 to 31. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her and she began to wait on them. Basahin po natin sa Tagalog. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay nina Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyena ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di, gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Maikling kwento lang po ito mga kapatid. Meron lamang po tayong pag-uusapan, pansinin po natin, ang tatlong detalye ng ating kwento ngayon. Pipigain po natin para makuha po natin kung ano pong lesson na mauuwi po natin pagkatapos po ng ating pananambahan ngayon. Ready na ho kayo mga kapatid? Praise God. Notice number 1, the personal trouble. The personal trouble. Mark chapter 1, 29 to 31. Binasa po natin kanina. Now, bago po pupunta si Jesus sa tahanan ni Simon at Andres, ay kagagaling lamang po nila sa sinagoga. Ito po ay mababasa natin sa, aatras lang po tayo ng konti, Mark chapter 1, 21 to 28, pero hindi na po natin babasahin. Doon po sa sinagoga, nagturo po si Jesus sa mga kalahi niyang Hudyo. At nagpalayas po siya ng demonyo sa isang lalaking inaalihan nito. Good news, lumaya po ang lalaki sa pagkaalipin niya sa diablo. At yung pagkalaya niya po ngayon mga kapatid ay gumulat sa maraming tao doon sa loob ng sinagoga. At ang kapangyarihan ni Jesus ay kumalat, yung nabalita sa buong Galilee. Now, mula po sa public interaction sa sinagoga, pumasok naman po siya sa isang private home. So galing po siya sa sinagoga, pampubliko po yun. Pagkatapos po niya sa sinagoga, pumasok naman po siya sa tahanan, hindi na pa public. Private home na po, private family. So nagkaroon po ng shift. Sabihin nga natin shift. Paglipat, mga kapatid, no? Mula po sa public crowd doon sa sinagoga,
Pumasok po siya mga kapatid doon sa bahay, sa tahanan, kung saan nandun po yung private family. Ano pong ipinapakita nito ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang po nagnanais na tubugon ng pangangailangan ng maramihan. No, meron ko ay maririnig na mga nagsasalita. Alam mo, sabi nila, pagka inanyayahan mo ko, kailangan ang minimum na makikinig ay mga 30 man lang. Sapagkat kung walang 30 ay hindi ako magsasalita. Abo. So siya po ay pangmaramihan lang. Diba? Si Jesus po hindi. Si Jesus po galing po siya sa sinagoga, nag-minister po siya sa sinagoga, pero pagkatapos po nun, pumasok po siya doon sa loob ng tahanan, privately. Sabihin mo natin privately. So pinapakita po nito na Jesus Christ does not only minister to those who are many, si Jesus po ay naglilingkod din, mga kapatid, doon sa mga personal na individual. Jesus cares deeply about the personal or individual needs sa loob ng ating mga tahanan. Did you know that Jesus is interested sa mga pangangailangan mo? Did you know that Jesus is interested, mga kapatid, doon sa pinag-uusapan nyo sa inyong komedor? Hindi naiintindihan ng mga kabataan yon, mga matatanda lang gaya namin. Doon sa inyong dining hall, alam ba natin na interesado po si Jesus sa mga pinag-uusapan po natin personally doon sa ating mga sala-sala? Alam mo ba na interesado si Jesus kapag mag-isa ka na lang sa kwarto? To meet your need. Sapagkat si Jesus ay hindi lamang, mga kapatid, pangmaramihan. Si Jesus po ay pang-isahan din. Pwede ba natin siyang palakpakan? Praise God. Amen. So sa kwento po natin ay mayroon pong personal trouble ang nakahiga at nilalagnat na biyenan ni Simon Pedro. At dahil yun po, mga kapatid, ay Sabado, sa English po ng Sabado, mga kapatid, Sabbath ay Saturday. Again, mga kami lang po mga matatanda nakakaintindi ng joke na ito. Meron daw po siyang Saturday night fever. May lagnat siya. Saturday, kasi hindi na kilala ng mga bata si John Travolta. Pansinin po natin, mga kapatid, kung may biyenan si Pedro, ibig sabihin, meron siyang asawa. May asawa po si Pedro. In fact, pinatutuhanan po ito, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 5. No? Now, kung may asawa po si Pedro, nangangahulugang hindi po siya ang unang papa sa Roma. May biyenan si Pedro, therefore may asawa siya. Kung may asawa siya, hindi siya ang unang papa sa Roma. Bakit? Sapagkat yung papa po, wala pong mama. Yung papa po, wala namang asawa. So, hindi ho pwede na si Pedro ang unang pope sa Rome. In fact, hindi naman po si Pedro ang nakarating sa Rome. Ang nakarating po sa Roma ay si Pablo. Mababasa po natin to sa Acts chapter 19, verse 21 and 28, verse 16. Bakit ko po dinaanan yon? Kasi sabi po sa pinag-aaralan natin, may asawa po si Pedro. At kailangan lamang po nating gibain yung katuruan, mga kapatid, na si Pedro ang unang papa sa Roma. Hindi po siya nakarating sa Rome. Peter was never the first pope in Rome. At ang nakarating sa Rome ay si Pablo. At kahit nakarating po siya doon, mga kapatid, hindi rin siya naging pope. Bakit? Isinugo po kasi ng Diyos si Pedro sa mga kapwa niya Hudyo para ipangaral ang mabuting balita. Kabila naman, mga kapatid, sinugo naman, ipinadala naman ni Lord si Pablo doon po sa mga Hentil. At kasama po roon ang lugar ng Roma. Sapagkat ang Roma po ay lugar ng mga kagaya po natin, mga Pilipino na Hentil. Sabihin nga natin, Hentil. Kung hindi ka Israelita, ikaw ay Hentil. So nililinaw lamang po natin yon. Now, balik po tayo sa ating kwento. Now, nung dumalaw po si Jesus, kasama po yung kanyang mga alagad, no? Nakita po nila yung biyenan ni Simon Pedro na may lagnat. So hindi lamang po si Mark ang nagkwento rin po si Luke ng kanyang account. Didagdag po ni Luke, mga kapatid, sa Luke chapter 4 verse 38, ang detalye na ang biyenan po ni Pedro ay meron pong high fever. Kasay po kasi ni Mark, yung biyenan ay mayroon lang lagnat, mayroon lamang pong fever. Pero sabi naman ni Luke, hindi. No, hindi lang fever. Siya ay may high fever. Ibig sabihin, nangangahulugan, mga kapatid, na mas mataas po ito sa normal na, ano po ba normal temperature?
37, yun po ang alam natin. Pero alam po ba ninyo mga kapatid na ang normal temperature is actually a range. Ang normal temperature po ay 36.1 to 37.2. Yun po. So, pag sinabi po natin high fever, mas mataas ito kaysa sa 36.1 to 37.2 degrees centigrade. Now, si Matthew, kasama rin nila. Nagdagdag din si Matthew ng isang detalye. Sabi po sa Matthew 8:14, ang biyenan po ni Pedro ay lying sick in bed. Nakahiga, kasalukuyang nakahiga na may sakit. Ano po? Kung saan ginamit po niya yung Greek verb na balo, which is in the imperfect tense. Ibig sabihin, may lumipas na rin pong panahon na siya po ay nakahiga. At nagpapatuloy po siya sa paghiga dahil nga po doon sa kanyang mataas na lagnat. So, ang ganda pong detalye nun, na yung biyenan ni Pedro ay hindi lamang humiga nung araw na iyon. Ang biyenan po ni Pedro na may lagnat, may mataas na lagnat, ay matagal nang nakahiga. Sabi mo sa katabi mo, ay matagal na nakahiga na raw. Matagal na po siyang nakahiga. Ano po? Dahil nga, siya po ay may nagpapatuloy na mataas na lagnat. At ang kalagayang iyon po mga kapatid ng matanda, ang siyang inabutan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Now, ano't ano pa man, kay anuman ang temperatura ng biyenan ni Pedro, kung ito man ay mas mataas sa 37, o kung gaano man siya katagal nang nakahiga mga kapatid, ito po ang totoo. Basahin po natin ito mga kapatid. The nature of the illness is not important. The power of the healer is. Amen mga kapatid? Ano po sa Tagalog? Ang kalikasan ng sakit o karamdaman ay hindi mahalaga. It doesn't matter kapatid kung ang sakit mo ay sakit ng ulo, kung may migraine ka ngayon, kung may migraine ka ngayon, o kung ikaw ay may konting nararamdaman, o kung ang sakit mo ay cancer, stage 17. It does not matter mga kapatid kung ano yung kalikasan ng sakit o karamdaman, hindi po yan mahalaga. Ang mahalaga po mga kapatid ay ang kapangyarihan ng tagapagpagaling. Tanong, praise God. Sige po, palapakan po natin si Lord. Naniniwala ka ba na makapangyarihan si Jesus? Makapangyarihan yung ating tagapagpagaling? Amen. Praise God. Ano ho? Kaya po, makikita natin sa pagpapatuloy ng kwento, ano ang mapipiga natin ngayong 2026 sa isang kwento na binasa po natin na naganap 2,000 years ago. Yun nga lang pong kwento na halimbawa, nung isang taon lang naganap, hindi na tayo interesado eh. Pero naganap po ito 2,000 years ago, 2026 na ngayon, ano po ang mapipiga natin sa kwentong ito? Pakinggan po natin, maiksi lang po itong mensahe natin. Ang pagkakaroon ng mataas na lagnat ng biyenan ni Pedro ay paglalarawan lamang na ang tao ay may sakit. Hindi lamang po physical, siguro naman po lahat po tayo nakaranas na ng sakit, nagkasakit. Hindi lamang po physical, kundi spiritual. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 10 and 23, ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mas matindi po ang sakit natin mga kapatid kaysa dun sa biyenan ni Pedro. Yung biyenan po ni Pedro, meron lang po siyang physical na mataas na lagnat. Pero ang sakit ng tao, ang sakit ng lahat ng tao, mas matindi po mga kapatid. Hindi lamang po lagnat, kundi kasalanan. Sabihin nga natin, kasalanan. Kung hindi kaagad mapapagaling ang biyenan ni Pedro, maaari po siyang lumala na maging sanhi ng kanyang kamatayang pisikal. Ganoon din po sa mga tao. Kung hindi po tayo mapapagaling sa pagiging makasalanan natin, dahil sabi po ng Biblia, wala daw pong matuwid. So ibig sabihin, kung walang matuwid, ano po tayong lahat? Baluktot. Yung po kabaliktaran ng matuwid. Baluktot. Kagabi po meron po akong pinapanood. Natanong po doon mga kapatid kung ilan daw ang lengguwahe sa buong mundo. Sumagot po yung kausap, sabi, siguro mga 7,100 languages.
Sumagot yung nagtanong, sabi niya, alam mo hindi 7,100 languages. Maraming lengguwahe, sindami ng kung ilan ang tao sa mundo. Ibig sabihin, kung 8 billion ang tao ngayon sa mundo, mas marami na, dumadami na, kada segundo na dadagdagan, meron ding 8 billion languages. Bakit naman 8 billion languages? Kasi nga, kahit Tagalog na yung usapan ninyo sa inyong mga bahay-bahay, hindi pa rin kayo nagkakaintindihan. Tama ba mga kapatid? So, pare-pareho na tayong Tagalog, pare-pareho ng Batanggenyo, pare-pareho ng Ilocano kasi kami, pare-pareho na kami Bisaya. Pero, sa loob pa rin ng pagkukwentuhan ay hindi pa rin nagkakaintindihan. Bakit kapus kasi tayo? Ang sabi ng salita ng Diyos, wala daw matuwid. Wala kahit isa. At ang reason is, ang lahat kasi ay nagkasala. At kung hindi po tayo mapapagaling sa atin pong mga kasalanan, tiyak na tayo po ay mapapahamak. May kabayaran kasi ang kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Romans chapter 6 verse 23 says, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Pastor, lahat naman tayo mamamatay. So, ibig sabihin, lahat tayo magbabayad. You see, lahat naman po talaga tayo mamamatay. At ang description po ng Biblia doon mga kapatid sa ating physical na kamatayan ay unang kamatayan. Pero ito pong malungkot. Kapag ka ikaw ay namatay na makasalanan sa iyong unang kamatayan, dadaan ka sa pangalawang kamatayan. Bakit? Yun po kasi ang kabayaran. Ang kamatayang tinutukoy dito mga kapatid ay hindi lamang po physical na kamatayan, kundi espiritual na kamatayan na naghihiwalay sa tao sa Diyos. At ito po ang kahihinatnan ng mga makasalanan kapag naranasan po nila yung kanilang unang kamatayang physical. Revelation chapter 20 verse 14 says, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay, ano daw ho? Itinapon sa lawang apoy. Masarap po ba yan o ano? Masakit yan. Are you looking forward to being thrown in the lake of fire? No. Ayaw ko yan. Yung mapasok nga lang tayo ng kandila o yung mapasok nga lang tayo ng mainit na bagay ng plancha Ayaw po natin itapon ka pa sa lawang apoy. Ay, ba't ka naman itatapon? Sapagkat sabi doon, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin mga kapatid, meron palang listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. So nahati na po pala ang grupo ng tao na nabubuhay sa mundong ito. Yung mga unang grupo, yung po yung mga ipinanganak na makasalanan pero naligtas. Yung ikalawang grupo, ipinanganak na makasalanan, na natiling makasalanan, kaya nga po, itinapon po sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pagkatapos nito, sabi doon, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. At ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Bakit po ikalawang kamatayan? Ano yung unang kamatayan? Yung physical. Yung ikalawa, yun po yung mas matindi, sapagkat yan po ay for eternity na. Ito po ang dahilan kung bakit ang pamagat po ng mensahe natin ngayon ay we need Jesus. Sabihin nga ho natin, we need Jesus. Kailangan po natin si Jesus. Alam niyo mga kapatid, magugulat po kayo. Sinasabi natin dito, we need Jesus. Pero may maririnig ka sa labas, no, I don't need Jesus, I need money. I need money. Ang kailangan ko, pera. May mga magsasabi na nasa labas, ay, hindi ko kailangan si Jesus. Ang kailangan ko ay fame. Ang kailangan ko ay sumikat ako. Ang kailangan ko ay makilala ako. Ang kailangan ko ay mapalakpakan ako. Ang kailangan ko ay ako ay mapapurihan. I need fame. Yung iba naman sumisigaw, hindi ko kailangan si Jesus. Ang kailangan ko ay power. Ang kailangan ko ay yung mas marami akong mapapasunod at may impluwensyahan sa mga gusto kong mangyari. Yun po ang sinisigaw nila. Pero dito po sa loob, mga kapatid, sabay-sabay ho natin sabihin, we need Jesus. And I pray, mga kapatid, habang sinasabi po natin yun, ay talagang bukal po sa puso na kailangan nga talaga natin si Jesus. Nang alam po ng mga alagad ni Jesus na sa kanyang personal trouble, ay kailangan po ng biyena ni Simon Pedro ang Panginoon.
Kaya ito po ang tinuran sa Mark chapter 1 verse 30. Ang sabi po doon, and they immediately told Jesus about her. Ang unang hakbang, mga kapatid, ng pananampalataya ay ang dalhin ang problema natin sa Diyos. Payag po ba kayo, mga kapatid? Ang unang hakbang ng faith ay yung dalhin po natin yung mga problema natin sa Diyos. Huwag na po nating hintayin lumala pa yung problema natin bago po natin maalala ang Diyos. Ang Diyos po, mga kapatid, ay hindi po fireman o hindi po siya bumbero na kung kailan may sunog, dun mo siya tatawagin. Diba? Maliit pa lang po yung problema, pwede na po nating ilapit sa Panginoon. Kaya nga po sabi po doon, and they immediately told Jesus about her. Sabay-sabay nga ho nating basahin ito. Don't delay. Sige, lakasan natin. Don't delay. Bring urgent needs to Jesus right away. Tanong, yung sin po ba natin, urgent need yan? Ang pagiging makasalanan po ba natin, urgent need yan? So anong gagawin natin? Bring them to Jesus right away. Huwag mo nang hayaan, mga kapatid, na lumipas pa ang araw na ito, ang oras na ito, ang pagkakataong ito, na hindi mo madala kay Jesus yung iyong pangangailangan. Kaya, kung paano inilapit po nila yung biyena ni Pedro kay Jesus, dahil siya ay may lagnat, ilapit din po natin kay Jesus yung ating mga lagnat. Amen? Eh pag sinabi kong lagnat, hindi lang po, Pastor, wala naman akong lagnat. Hindi po yung lagnat na yan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko pong lagnat, mga kapatid, na ilapit natin sa Panginoon ay ang ating mga kasalanan. Ilapit po natin kay Jesus ang ating pong mga kahinaan. Ilapit po natin kay Jesus ang ating pong mga sakit at karamdaman. Ilapit po natin kay Jesus immediately yung ating pong mga stress and pressure. Sino po nakakaramdam ng stress sa panahon natin ngayon? Nakakaramdam ka ng pressure, nakakaramdam ka ng depression, ng kalungkutan, ilapit po natin yan kay Jesus. Ilapit po natin kay Jesus, mga kapatid, yung ating mga kahihiyan. Yung po mga pinakakatago-tago po natin na sinasabi natin, ako, pag nalaman lang ito, nakakahiya. Mga kapatid, ilapit mo yan kay Jesus. Dahil alam ni Jesus ang mga bagay na ikinahihiya mo. Amen? Ilapit po natin kay Jesus, mga kapatid, yung ating pong mga kaguluhan. Ilapit natin kay Jesus yung ating mga kalituhan. Ilapit natin kay Jesus yung ating mga kaligaligan. Ilapit natin kay Jesus ang ating pong mga katanungan. Ilapit natin kay Jesus, mga kapatid, ang ating mga pamimighati. Ang ating pong mga kapatid, panlulumo. Ilapit natin kay Jesus ang ating mga pamamanglaw. Ang ating pong mga kalumbayan. Yung kawalan po natin ng kaya. Panginoon, di ko po kayang gawin yan. Ilapit mo kay Jesus. Ilapit po natin kay Jesus ang anumang problema, anumang suliranin, o anumang trahedya, anumang personal trouble, kung meron ka. Gaya po nung trouble ng biyenan ni Pedro. Bakit? Sapagkat laging available ang Panginoon. Sabihin natin, laging available si Jesus. Hebrews chapter 4 verse 16 says, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong po sa atin. Kailan? Sa panahon ng ating pangangailangan. Pwede mo bang itaas ang kamay mo at sabihin mo, i-acknowledge mo, ngayon ang panahon ng aking pangangailangan. Praise God. Kung meron kang pangangailangan, kung ngayon ang panahon ng iyong pangangailangan, ilapit mo na sa trono ng mahabaging Diyos. Notice, mga kapatid, ang trono po ng Diyos, ang Diyos po natin, mga kapatid, mahabagin. Hindi po siya malupit. Hindi po siya madamot. Ang Diyos po natin ay hindi matapang. Ang Diyos po natin ay mahabagin. Ang Diyos po natin ay maawain. Kasi naalala ko lamang po nung habang ginagawa ko po itong mensaheng ito, nung maliit pa po ako, 1970s. There was a time na ang mga doktor ay gumagawa po ng house calls. Nandito ba si Doc Paul? Wala. Gumagawa po sila ng house calls. Ano ibig sabihin, pastor, ng house calls? Aba, pwede mong papuntahin yung mga doktor sa iyong bahay. Pwede mo silang padalawin doon para ikaw ay i-check up. May dala po silang stethoscope, may dala po silang panguhan ng blood pressure. Pumapasok po sila sa mga bahay-bahay.
They do house calls. Hindi ko po alam kung meron pa rin pong nagha-house call ngayon na doktor. Maliban na lang kung sino nandun siguro sa kadulo-dulohang mga barangay na wala na pong clinic, baka pwede yung mga doktor pumapasok pa rin sa mga bahay-bahay. Pero sa kwento po natin mga kapatid, pansinin natin, Jesus who is the great physician, Jesus who is the great doctor, did a house call. Gumawa po siya ng house call. Pumasok po siya sa bahay kung saan naroon po yung biyenan ni Pedro na may sakit. Bakit? Available po kasi siyang pumasok sa mga tahanan. Tanong, bukas ba yung tahanan mo? Baka mamaya kumakatok si Jesus. Baka gusto kang dalawin ni Jesus. Yan po? Kaya nga po, sabay-sabay nating sabihin, we need Jesus. Ganito rin po yung kwento ng Mark chapter 1, 40 to 41. Sabi doon, a man with leprosy came and knelt in front of Jesus. Now, nung panahon po nila, kapag ikaw ay may ketong kapatid, naku, pandidirihan ka. In fact, even sa panahon naman natin ngayon, pinandidirihan, di ho ba? Minsan, may kaklase ka na tad ng tagyawat, pinandidirihan mo pa eh. Di ba? Ito po lalo na. Ketongin. Kaya wala pong lumalapit sa kanya. Ang lumapit lamang sa kanya si Jesus. And so a man with leprosy came and knelt in front of Jesus, begging to be healed. Sabi nung ketongin, if you are willing, you can heal me and make me clean. Jesus, kung gusto mo, kaya mo akong pagalingin. Sagot ni Jesus, moved with compassion. Hindi po nakita ni Jesus na istorbo ang mamang ito. Hindi niya pinandirihan. Siya po ay kinilos. Siya po ay tininag. Siya po ay ginalaw ng kanyang awa at habag sa ketonging ito. So, moved with compassion, sabi doon, Jesus reached out and touched him. I am willing, sabi ni Jesus, be healed. Willing po ba si Jesus na isaayos yung relasyon natin na magulo? Yes. Ano man, mga suliranin natin, problema, willing po ba si Jesus na ayusin ito, mga kapatid? Yes. Sabi ni Jesus, I am willing. Huwag ka na magduda kung willing ba ako. I am willing. At huwag ka na rin magduda kung ikaw ay gagaling. Sabi ni Jesus, be healed. So sa anumang pangangailangan natin, mga kapatid, lalo na po sa pagiging makasalanan, hindi lamang po kaya ni Jesus magpagaling. Gusto niya po na tayo ay pagalingin. At yun din po ang ginawa niya sa biyenan ni Pedro. Nakita ko natin, Roman numeral number 1, the personal trouble sa Mark 1:29-30. Punta po tayo doon sa ikalawang bahagi. The second detail, the powerful touch. Ito po ay mula sa Mark chapter 1:31. Binasa natin kanina. Ang sabi po doon, so he went to her, si Jesus, he went to her, took her hand, and helped her up. Napansin po ba natin, mga kapatid, na hindi pinagaling ni Jesus ang may lagnat na biyenan ni Pedro ng malayuan? Nang sabihin sa kanya ng mga alagad, Jesus, yung mga po palang biyenan ni Pedro, may lagnat. Hindi sinabi ni Jesus, sige, be healed, di na ako lalapit, baka mahawa ako. Si Jesus, hindi po siya pinagaling ng malayuan. Lumapit po si Jesus. Ang sabi ng verse, he went to her. Sabihin ko natin, he went to her. Jesus went to her. Lumapit si Jesus. Napansin po ba natin, mga kapatid, na ang mabuting balita ng biyaya ay ganito? Ang biyaya po, mga kapatid, hindi tayo ang nagmamadali o hindi po tayo nagsisiksikan para lumapit sa Diyos at makahipo sa Diyos. Ang biyaya po, mga kapatid, ay nagsasabing siya ang pumarito. Nagkatawang tao po ang Diyos anak upang pumarito sa mundong ito natin na mga makasalanan. Lumapit po siya upang tayo ay pagalingin. He went to us. Sabihin nga natin sabay-sabay, Jesus went to us. Amen. Paano po ginawa ni Jesus yon? John chapter 1 verses 1 and 14 sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula raw, mga kapatid, naroon na po ang salita o ang verbo, sabi sa isang malalim na Tagalog na translation. At ito pong verbong ito ay Diyos. The Word was God. The Word was with God. At ang verbong ito, nakasama ng Diyos, ay Diyos. Ano po nangyari, mga kapatid, sa verbo? The Word became what?
flesh and dwelt among us. Taas nga pong kamay ng flesh dito. Aba, pag di ka nagtaas, ano ka? Espiritu, kaluluwa. Ikaw ay flesh. So si Jesus Christ, God, ang sinasabi ng John chapter 4 verse 24, is a spirit. He is a spirit. Pero nagkatawang tao daw po siya. Ibig sabihin, He took on flesh. Ibig sabihin ng pagkakatawang tao, nagkaroon siya ng laman gaya mo, nagkaroon siya ng buto gaya mo, nagkaroon siya ng mga cells gaya mo, nagkaroon siya ng ligaments gaya mo, nagkaroon siya mga kapatid ng dugo gaya mo. He became flesh and dwelt among us. Lumapit siya, hindi siya nanatiling natuon sa malayo. Nakikita niya ang mundong ito na punong-puno, batbat ng kasalanan at kamunduhan at kabuktutan, at nandun siya sa malayo, sinasabi niya, hayaan mo na lang sila. Nilikha ko sila na maayos, sila nagkasala sila Hindi po mga kapatid, He became flesh. He became like you and me. And then sabi po doon, we observe this glory. Paano natin nalaman na si Jesus to? Ito yun, the glory as the one and only what? Son from the Father. Si Jesus yan. Full of grace and truth. Praise God. Ano po? Kaya si Jesus po, naparito po siya. Pag tinanong mo si Jesus, bakit ka nga ba talaga naparito? Ba't ka nagkatawang tao, Panginoong Jesus? Pasagutin po natin si Jesus. Luke chapter 19 verse 10, siya po ang nagsasalita rito. For the Son of Man, si Jesus ang nagsasalita in the third person. For the Son of Man came to what? Look for and to save from punishment of sin those who are lost. So, hindi pala naman ikaw ang naghanap sa Diyos. Ang naghanap pala ay ang Diyos sa iyo. Amen mga kapatid? Kaya hindi po natin ipapatutuo, hindi po natin sabihin, alam mo nung nahanap ko ang Diyos? Alam mo nung nasumpungan ko ang Diyos? Maling patutuo yan mga kapatid. Ang magandang patutuo, alam mo nung nasumpungan ako ng Diyos. Amen mga kapatid? Kaya nga po kahit ayaw natin sa Diyos, tayo po ay hinanap ng Diyos. Ang ating pong gathering ngayon ay pruweba na hinahanap ka ng Diyos. At kung kinakausap ng Diyos ang puso mo at ang isip mo ngayon, kinakatok ka na ni Jesus. Sabihin nga natin, we need Jesus. Praise God. Pansinin po natin doon po sa pangalawang bahagi ng ating kwento, may maawaing paglapit. He went to her. Hindi po nagsuplado si Jesus. Hindi niya sinabing, teka, kaya lang naman ako nagpunta rito sa bahay ninyo dahil napagod ako sa sinagoga, nag-preach ako, nagpalayas ako ng diablo. Gusto ko lang magpahinga at makiinom sana ng tubig. Hindi po. Nang sinabi po ng mga alagad kay Jesus ang may sakit na biyena ni Pedro, may maawaing paglapit. He went to her. Hindi lamang po yun. May magiliw na paghipo. Ang sabi po sa verse, He took her hand. Hinawakan siya ni Jesus. Amen mga kapatid? Di ho ba mga kapatid kapag ka hinahawakan mo ang isang tao, di ba? Love mo kasi yun. Di ba yung hawak ng nanay, hawak ng magulang sa kanyang anak? Bakit? Kasi love niya yun. Yung hawak ng isang asawa sa kanyang asawa sa kamay, di ba love niya kasi yun? Hahawakan mo ba hindi mo love? May sumagot, opo. Hawakan mo ba na? Sino mo ba hinahawakan natin? Hindi, yung mahal natin. Sabi mo doon, may magiliw na paghipo. Puno-puno po siya ng compassion. He took her hand. Pero hindi lamang po yun mga kapatid. Pangatlo, may makapangyarihang pagtulong. He helped her up. Yan po ang ginawa ni Jesus sa biyena ni Pedro. At ito rin ang gustong-gusto niyang gawin sa bawat isa po sa atin. Hindi po natin mga kapatid kailangang mag-agawan ng pwesto. Hindi po natin kinakailangan makipagsiksikan, makipagbalyahan at makipag-away. Hindi po natin kinakailangang mapagod, mahimatay, madaganan, matapakan para lamang makahipo. Nakakita kayo ng ganun last 2 weeks ago? Nagbabalyahan po sila, nagsisiksikan po sila, no? Nag-aaway na sila. Tapos merong nag-post, sabi, kanina lang, 3 hours ago, deboto. Pero ngayon, picture ngayon, debote.
Bakit debote? Nag-iinuman na sila. So, akala ko ba kanina, ikaw ay deboto? Akala ko ba kanina, ikaw ay sumusunod sa Panginoon? Pero bakit ngayon, nandiyan ka na naman? At ang iniinom mo ay gin. Di po? Na nakalagay doon, mga kapatid. Di ba yung gin, mga kapatid? Yung anghel. Sino po ang tinutusok ng anghel? Yung demonyo. Tama, mga kapatid. Pero pag naubos mo na yun, sino na nasa ibabaw? Yung demonyo na. So kanina lang deboto ka, ngayon ikaw ay debote na. Mga kapatid, hindi po natin kinakailangan makapagsiksikan, makipagbalyahan para lamang makahipo. I have good news for you na parito si Jesus at siya ang gustong humipo sa iyo. Hallelujah! Praise God! Bakit? Sapagkat siya po kasi ang hihipo. Siya nga ang naparito. Kadkad na po ng religion sa bundong ito, mga kapatid. Ano po ang religion? Religare. Ano ibig sabihin ng religare? To reach out to God. Pero sa Biblia, baliktad pong mababasa po natin, God reached out to us. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang ikaw ay hipuin niya, baguhin niya. Taas pong kamay ng gustong mahipo ng Diyos. Taas pong kamay ng gustong mabago ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Kaya nga po, mga kapatid, si Jesus po naparito para humipo. Hawakan po tayo sa kamay. Roman numeral number 1, the personal trouble. Roman numeral number 2, the powerful touch. Huli, Roman numeral number 3, third detail, the purposeful turn around. Mabasa po natin to sa verse 31. Alam po ba natin na sa kultura po ng mga Israelita noon, nabanggit ko na po kanina, ang paghipo po sa isang taong may sakit ay magpaparumi sa iyo. Sa Leviticus chapter 15 verse 11, kapag may discharge noon sa Israel, may mga babaeng may discharge o sino mang Israelita ang may discharge. Ibig sabihin, may lumalabas na nana sa katawan mo. Pag nahipo ka namin, kami rin marumi na. So yung karumihan mo sumasalin sa amin. Ngunit ganoon na lamang po makapangyarihan si Jesus, ang paghipo po ni Jesus Christ ay mabisa na magpalayas ng sakit. At karamdaman, hindi siya tinatablan ng karumihan. Ang paghipo po ni Jesus ay nagpalayas ng karamdaman. Meron po siyang kakayanan, mga kapatid, na iangat ang lahat ng nasasadlak. Mayroon pong turn around. Sa Tagalog po, pagbuelta. Sabihin natin pagbuelta. May nagaganap pong pagbuelta kapag pinayagan mong hawakan ka, hipuin ka ni Jesus. Now, bago po natin tapusin ang mensahe natin, mga kapatid, pansinin po muna natin ito. Wala po sanang kagalingang naganap kung di pumayag ang matanda na tulungan siya at ibangon ni Jesus. Payag po kayo dyan? Susunod, wala sanang nangyaring pagbabangon kung di naman pumayag ang matanda na hawakan siya ni Jesus sa kamay. Mababangon ba siya? Hindi, kung di siya pumayag. Eto pa, at wala sanang naganap na paghawak kung di pumayag ang matanda na malapitan po siya ni Jesus. Amen? So nung sabihin ng mga alagad, Jesus, may lagnat po yung biyana ni Pedro. Nang lalapit na po si Jesus, kung narinig po yun ng matanda, sinabi ng matanda, huwag ka lalapit, huwag ka lalapit. Wow, huwag ka lalapit. Hindi po siya mapapagaling. Pero pumayag po, sabi doon, dahil pumayag siyang malapitan ni Jesus. Pumayag siyang mahawakan ang kanyang kamay. Pumayag siyang maibangon, saka po nangyari ang kagalingan. Anong sabi ng talata natin, mga kapatid? Noon di, sabihin nga natin, noon di gumaling ito. Kailan po siya gumaling? Nung nalapitan siya. At nung malapitan siya, nahawakan siya. At nung mahawakan po siya, mga kapatid, naibangon siya. Pagkatapos na maibangon po siya, sabi doon, noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, di po ba't ito ang nais nating mangyari sa mga buhay natin? Di po ba't ang nais natin, mga kapatid, na maghanap sa buong buhay natin ay ito, yung noon din ay gumaling ako. Pag nagkakasakit po tayo, mga kapatid, ayaw po natin na ang kagalingan natin 4 months away. Na ang kagalingan po natin, mga kapatid, ay sa isang araw pa.
Pag nagkasakit ka, di ba, sinasabi mo kagad, so ano, gumaling na ako. Kailan? Ngayon. Meron mo bang nagkakasakit dito, sabihin niya, gusto ko tumagal itong sakit ko ng mga 3 years. Hindi mga kapatid. Ang gusto po natin, noon din. Sabi mo nga sa kapatid mo, gusto ko ng noon din. Kasi ganun po sumagot si Jesus. Ganun po tumutugon ang Panginoong Jesus. Dahil available po siya, kung ano man ang suliranin mo, noon din. Meron na po siyang solusyon para sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, di ba, gusto po natin ng noon din, gumaling po tayo sa ating mga kasalanan. Gumaling tayo sa ating mga kahinaan, sa ating mga sakit at karamdaman. Pero ang tanong, papayag ka ba na malapitan ka ni Jesus? Papayag ka ba na mahawakan ka ni Jesus? Papayag ka ba na maibangon ka ni Jesus? You see, kapag pumasok po si Jesus sa buhay natin, ang mga lumang kalagayan at dating kondisyon ay kailangang lumayas. Anong nangyayari sa isang makasalanang sasampalataya kay Jesus at magtitiwala sa tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay? 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, "This means that anyone," sabihin nga natin anyone. Pag sinabi ho bang anyone, kasama dyan babae? Kasama ang lalaki? Pag sinabi ba natin anyone, kasama dyan ang LGBTQIA++++? Pag sinabi ba natin anyone, kasama po dyan yung may pinag-aralan? Yung wala? Yung mayaman? Yung mahirap? Kasama po ba dyan lahat mga kapatid yung wala namang kapangyarihan? Yung sikat kasama? Yung hindi kilala kasama? Ang sabi po doon sa Bible, anyone. Hindi ba kayo natutuwa mga kapatid ang binanggit ay anyone? At hindi naglagay lamang ng isang category. Sabi doon, if anyone who belongs to Christ has become a new person, the old life is gone, a new life has begun. Kapag pumayag ka na malapitan ka ni Jesus at binago ka ni Jesus, aalisin niya ang luma mong pagkatao, papalitan niya ng bago. Sinong gusto ng bago? Amen. Gustong-gusto po natin ng bago. Sabi sa John chapter 5 verse 24, I tell you the truth. Si Jesus nagsasalita. Those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death to life. Ang sino man daw mga kapatid na sasampalataya sa Diyos, makikinig sa mensahe, they will never be condemned. Hindi na rin po sila hatulan, sila daw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lilipat daw po sila mula sa kamatayan tungo sa buhay. You see, kapag tayo po ay nagkakaroon ng tonsillitis, nagkaroon na po ba kayo ng tonsillitis? Tayo pong lahat? Meron po ba rito hindi nagkaroon ng tonsillitis? Yung pumamaga po ng tonsil. Karaniwan, nararamdaman po natin, may sore throat tayo. Nararamdaman po natin, may lagnat tayo. Nakakaramdam po tayo ng sakit ng ulo. Nakakaramdam po tayo mga kapatid ng chilling. Ano yung chilling? Nanginginig ka. Nasabihin mo, ang lamig, kahit na summer. Pero dahil may tonsillitis ka, mahirap ibuka yung iyong bibig. Mahirap lumunok kasi namamaga nga yung iyong tonsils. Kasi meron kang swollen neck glands. Mabaho ang amoy ng iyong hininga. Dahil ikaw ay inom ng gamot. Po? Hindi ka na makapagsalita. Bakit? Kasi nga sumikip na nga po yung passageway. Naiiba minsan yung iyong boses. Namamahinga po tayo ng hanggang 1 linggo. Umiinom po tayo ng fluids. Umiinom po tayo ng pain relievers, antibiotics. Tapos kapag medyo maayos-ayos na po yung ating pakiramdam at kinumusta tayo, sabihin sa atin, kumusta ka na? Ang sagot mo naman ay, okay na naman po ako, pero nakahiga ka pa rin. Okay na naman po ako. Malakas-lakas ka na ba? Malakas-lakas na po ng kaunti. Higa ka lang. Huwag kang babangon. Baka ikaw ay mabinat. Baka ikaw ay mabinat. Sinasabi, kaya po, kahit nakaramdam ka na ng konting kaalwanan, nakaramdam ka na ng medyo malakas ka na, pero sabihin pa rin sa'yo, tuloy mo lang ang iyong paghiga. Pero iba po nangyari mga kapatid, doon po sa biyenan ni Simon Pedro. Sa pagpapagaling po ni Jesus doon sa biyenan ni Pedro, ito po ang sabi, noon di gumaling ito at nanatiling nakahiga,
Yun po ba sabi? Noon di gumaling ito at nagbukas ng Netflix. Noon di gumaling ito at nagpa-order ng Lomi, ng Royal True Orange para sa matatanda at spaghetti at Skyflakes at sarsaparilla na may itlog. Noon di gumaling ito. Ano sabi mga kapatid? At naghanda ng pagkain para sa kanila. Yan po yung tinatawag nating purposeful turnaround. Nagkaroon po ng pagbuelta, makapangyarihang pagbuelta. Tanong, nais mo rin bang mangyari ito sa iyo? Na magkaroon ka ng makapangyarihang pagbuelta. You see, basahin po natin ito mga kapatid. The personal trouble was overcome by the powerful touch, resulting to the purposeful turnaround. Palakpakan nga po natin si Jesus. Praise God. Kasi ang totoong kagalingan mga kapatid, wala kay Jesus, nagbubunga po ng isang buhay ng paglilingkod sa Kanya. She was saved from something so that she could be saved for something. Iniligtas siya mula sa isang bagay. Ano yung bagay na yon? Lagnat. Upang masabi na siya ay nailigtas dahil sa isang bagay din. Ano yung bagay na yon? Paglilingkod sa Panginoon. Now, hindi po tayo naglilingkod sa Diyos mga kapatid para pagalingin niya tayo. Naglilingkod tayo sa Kanya dahil pinagaling na niya tayo. Pinalakas na niya tayo ng Kanyang biyaya. Kaibigan, ang tanong, may spiritual na lagnat ka ba ngayon? Perhaps you are paralyzed by guilt. You are paralyzed, you are burdened by fear, o kaya a lack of purpose. Matagal ka nang nabubuhay sa mundong ito pero tila yata walang direksyon ang buhay mo sa tingin mo. O hindi lang sa tingin mo, naririnig mo, ano ba naman? Tumanda ka na, wala ka pang direksyon sa buhay. Ganyan ka pa rin, kaya hindi ka nakapag-asawa eh. Walang pumatol sa iyo eh. Now, sabi po ni Jesus Christ, bibigyan kita ng powerful touch para maranasan mo ang isang purposeful turnaround. Anong gagawin po natin mga kapatid? Number 1, acknowledge your need. Kung paano pong sinabi agad ng mga disipulo ni Jesus sa kanya ang tungkol sa mataas na lagnat ng biyenang babae ni Pedro. Kilalanin din po natin na hindi natin kayang pagalingin ang mga sarili natin. Acknowledge your need. Only when we acknowledge our need, mga kapatid, magkakaroon po ng solusyon. Only pag kinilala mo na ikaw ay naliligaw at nagtanong ka na, doon pa lamang maituturo sa iyo ang direksyon. Acknowledge your need. Pangalawa, accept His touch. Inaabot po tayo ni Jesus ngayon sa pamamagitan ng pinag-aralan nating simple salita niya. Nais niyang hawakan po tayo sa kamay, ibangon po mula sa kamatayang dulot ng kasalanan, dulot ng ating kabuktutan at pagkalooban po tayo ng buhay na walang hanggan. Accept His touch. Lastly, arise and serve. Hayaan natin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, bigyan tayo ng isang buhay na may kabuluhan, buhay na may kahulugan na sa Kanya lang nakaalay. Dahil sa totoo lang siya naman ang nagpagaling sa atin. Today, will you let Jesus enter your house? Papayag ka bang pumasok si Jesus sa iyong puso? Praise God. Kung papayag ka, tayo pong lahat ay yumuko. Tayo pong lahat ay mananalangin. Ang panalangin ito, kapatid, ay between you and Jesus. Walang pakialam dito yung katabi mo. Huwag kang ma-conscious sa Kanya. Ikaw ang nagdidesisyon. At kung nais mong sampalatayanan si Jesus, gumaling sa iyong sakit na kasalanan, magsisi ka, magbago ka ng isip, talikuran ng iyong mga kasalanan, sumunod kay Jesus, magpasakop sa Kanya. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Maraming salamat po Maraming salamat
Sa krus ng Kalbaryo, Sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo pinatawad mo ang lahat kong kasalanan. ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa iyo. Nagtitiwala Nagtitiwala sa tinapos mong gawa sa sa krus tinapos mong gawa sa krus at muling at pagkabuhay. muling pagkabuhay. Nagsisisi po ako Nagsisisi sa ako aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Nagpapalit na ako ng isip Papalit na ako ng isip mula sa hindi pagsampalataya mula sa hindi pagsampalataya tungo sa pananampalataya. tungo sa pananampalataya. Ako ngayon ay inililigtas mo. Ako ngayon ay inililigtas mo, Binibigyan ng buhay na walang hanggan. binibigyan ng buhay na walang Pinalalaya sa kasalanan pinalalaya sa kasalanan at sa lahat ng at sa kabuktutan. lahat ng kabuktutan. Salamat po. Salamat po. Ang aking pangalan Ang aking pangalan isinusulat nyo ngayon isinusulat mo ngayon sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. At kailanman, At kailanman hindi nyo ito papawiin. hindi mo ito papawiin. At dahil doon, At dahil doon, hindi ko mararanasan hindi ko mararanasan ang ikalawang kamatayan. ang ikalawang kamatayan. Ang mayroon ako ngayon Ang mayroon ako ngayon ay buhay na walang hanggan. ay buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa aking kagalingan, Hindi dahil sa aking kagalingan, husay, husay, talento, talento, kakayanan, kakayanan, kundi dahil lamang kundi dahil lang sa iyong mayamang biyaya. sa iyong mayamang biyaya. Sa iyong papuri, Sa iyong pagpupuri, sa iyong pasasalamat, sa salamat, sa iyong pagsamba, sa iyong pagsamba, sa pangalan mo, Jesus. sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, maraming salamat po. Ikaw nakakita na kung sino mang sumampalataya sa iyo, nagtiwala sa iyo. And we pray, O Lord God, na kasihan mo po kami bilang isang church, Lord God, na maakay po ang mga nagsisampalataya sa iyo. Sa isang mas naglulumalim na pagkilala sa iyong biyaya at pagkaalam ng iyong kalooban. Maraming salamat po sa pagliligtas. Maraming salamat po, Jesus, sa iyong paglapit, sa iyong pong paghipo, sa iyong pong pagbabangon sa amin. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Tingnan po natin yung huli. Take away natin. Praise God. Sige po, palakpakan po natin si Lord.